Ang Diyos alam naman niya kung saan tayo dapat lumagay. Papaano tayo makikisama sa mundo, mabubuhay sa mundo? Unang-una, tiyak na tiyak meron tayong makakasama sa buhay. Di naman po pwedeng pagkagising mo sa sang maliwanag, ay pwede ka na sarili mo. Meron akong alam na mga nilalang, pagkagising niya sang maliwanag siyang mag-isa lang, pag napisa yon, wala naman yung nanay nila, takbuhan na sa dagat. Bahala na sila, makain sila ng kung sino-sino ron. Kaya lang sa dami nila, hindi naman sila nalilipol. Pero marami sa kanila nakakain ng ibon. Mga agila, kinakain sa dagat ng kung sino-sino kasi napipisayan sa tabi ng dagat Yang mga pawikan, yung mga anak ng pawikan. Ganon din naman yung manok. Pag napisa yung manok, meron na siyang eto ka, pwede na agad siyang tumuka, no? Hindi niya kailangan dumede, pero iba ang tao. Ang tao pagkapanganak mo pa lang, kailangan mo na ang isang kasamang tao pa rin. Ang nanay mo kasi walang taong mabubuhay na mag-isa mula sa pagkasanggol. Di kaya ng sanggol na tao mag-survive. May karunungan tayong makukuha ron na hindi natin kayang mag-isang mag-survive. Kung halimbawa, wala kang nanay, paano kang mabubuhay? Di ba dependent ka sa gatas ng nanay mo? O kaya kung wala namang gatas yung nanay mo, kailangan may magtimpla ng gatas para sa'yo. Wala ka nakitang bagong panganak na bata. Gumapang na ng gumapang at naghanap. Kung anong makakain, walang ganon. Di kagaya nung pawikan. Pagkapisa nung itlog, naghahanap na yun ng makakain niya. Di ba? Pero ang tao, kailangan mo agad yung isang tao pa para ikaw mag-survive. Unang-una yung magulang. Yung nanay sa kayong tatay. Kaya alam mo isang dapat matutunan ng tao. Pag ikaw ay nagkaisip na dapat agad mong balikan, meron kang utang na loob sa kapwa mo tao. Maaring sa nanay mo, sa tatay mo, kung sino mang nag-alaga sa'yo nung ikaw ay maliit pa, we cannot survive alone from birth. Hindi tayo pwedeng mabuhay mag-isa mula sa pagkapanganak. Kaya ka lang po pwedeng mabuhay ng mag-isa pagka halimbawa meron ka ng wisyo. Meron ka ng intelligence na kapag acquire ka na ng knowledge. Pero kahit na halimbawa, sabihin mo 6 na taon ka na, mabubuhay kang mag-isa. Yung 6 na taong bata iiwan mong mag-isa. Naku baka uminom ng lason yun O baka tumawid sa daan yun di ba ganun? Kaya alam mo, ang tao hanggang ikaw ay magkaroon ng kaisipang sapat, ay dapat maintindihan mo agad, meron kang pinagkakautangan ng loob. Unang-una ang Diyos na nagbigay buhay sa'yo. Ika-2, yung mga taong kinasangkapan ng Diyos para ka makadede. Lumaking unti-unti, na kung magkakasakit kayong mga tao na yon, ang nag-aalaga sa'yo para ka gumaling sa awa ng Panginoon. Ganun ang dapat maintindihan.